Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa forum na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ignored. Tinanong din si Pangulong Marcos kung bakit nagpalit siya ng posisyon sa pakikitungo sa bansang China kumpara sa mga nagdaang administrasyon. We must defend the territory of the Republic, and that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened, and if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost as I said, it's not a matter of, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Sinabi din ng Pangulo na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa mga kagustuhan ng Amerika. Kilala kasi ang bansang Estados Unidos na suportado ang Pilipinas at may malapit na ugnayan ito sa ating bansa. They make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Kasunod nito ay dumalo din si Pangulong Marcos sa Business Forum na kung saan hinikayat din niya ang mga negosyante at namumuhunan mula sa bansang Australia na maglagak ng kanilang mga puhunan sa bansa. Naging sentro ng talumpati ni Pangulong Marcos ang mabigat at mahirap na kinakaharap ngayon ng ating bansa tungkol sa pagtatanggol natin sa ating mga teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Kinikilala ni Pangulong Marcos ang matagal na at mahalagang ugnayan ng mga Pilipino at mga Chinese. Ayon sa kanya, idinidikta ito ng foreign policy ng pamahalaan na makipagtulungan sa kanila, subalit hindi basta-basta papayag ang Pilipinas na basta na lamang ipagwalang bahala ang karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, hadlang umano ang matagal nang inaasam-asam na kapayapaan sa rehiyon ang patuloy na iligal na mga nagiging aksyon ng China sa South China Sea. To respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or... Tinanong din ng Pangulo kung bakit ipinagdidiinan niya na wala siyang isusukong anumang teritoryo ng Pilipinas at ayon kay Pangulong Marcos na ito ay mandato ng Pangulo ng Pilipinas. We simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng Australian Parliament na hindi siya papayag na maagaw o mawala sa Pilipinas ang kahit isang pulgadang teritoryo ng bansa. Sa kanyang parliamentary address sa mga mambabatas ng Australia noong isang araw, ano man ang mangyari, dedepensahan ito ang soberanya ng bansa pagdating sa South China Sea. Hindi anya basta-basta matitinag o bibigay ang Pilipinas pagdating sa usapin ng teritoryo. Giit ng Pangulo, patuloy na panghahawakan ng pamahalaan ang nakatakda sa konstitusyon, sa karagatan o United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS. Kaugnay nito, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga mambabatas ng Australia na magkaisa sa gitna ng pinag-aagawang teritoryo na banta sa kapayapaan ng mundo.
Hindi aniya kakayanin tumayo ng isang bansa laban sa mga malalaking bansa na may pagtutol sa rule of law. Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan, bakit nga ba napakalaki ng teritoryong nasasakupan ng China? Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng mga Chinese na sila ang sentro ng daigdig, kaya tinawag nila ang kanilang bayan na Zhonggu o Gitnang Kaharian. Sa sinaunang kabihasnan ng China, umusbong ang mga dinastiyang Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, Tang, Sung, Yuan, Ming at Qing. Pinaniniwalaang ang dinastiyang Xia ang kauna-unahang dinastiya sa kasaysayan ng China. Ito ay tinuturing na isang alamat lamang ng mga Chino dahil sa kawalan ng ebidensyang nakalap sa kasaysayan na magpapatunay na umusbong ang ganitong dinastiya sa China na makikita sa Yellow Valley lamang at ganito lamang ang sukat. Image. Ang dinastiyang Shang, kilala rin bilang dinastiyang Yin, ay namuno mula 1766 hanggang 1122 BCE. Ito ay tinatag ni Cheng Tan. Ang panahon ng Shang ay kilala sa mga produktong yari sa tanso. Sa unang pagkakataon din ay gumamit ang mga Chino ng chopsticks. Ito ay naimbento ni Xu Xin. Lumawak ang teritoryo sa panahon na ito, pahilaga kung saan nasakop nila ang bundok Yan at sa timog na bahagi naman ay ang Yangtze River Valley. Noong 1046 BCE, pinamunuan ni Haring Wu ng Zhou ang 45,000 mandirigma at 300 karo papunta sa ilog Guangho. Natalo nila si Haring Di Xin ng Shang na naghudyat ng panimula ng dinastiyang Zhou. Ang dinastiyang Zhou ang namahala sa China sa loob ng 900 taon. Ito ang pinakamahaba sa lahat na dinastiyang naitala. Ang feudalismo ay sistemang pampolitika na nagbigay ng kapangyarihan sa mga aristokrato o feudal na Panginoon sa mga lupang pag-aaring hari. Sa panahong ito natutunan ng pag-aararo at paggamit ng matutulis na sandatang yari sa bakal. Napaunlad din ang irigasyon para sa patubig ng mga pananim. Sa kalagitnaan ng dinastiyang ito ay napalawak palalo nila ang kanilang nasasakupan, pero noong 750 BC nang humina ang gobyerno ay nahati ito sa nasa 100 mga estado na kung saan ang mga pangunahing estado ay ang Jin, Chu, Qi, Wu at Yue. Makalipas ang daan-daang taon ng digmaan, 7 mga estado na lamang ang nag-survive at ito ay ang Qin, Yan, Han, Zhao, Chu, Wei at Qi. Ang Chu ay nagpalawak ng nasasakupan sa bandang timog, habang ang Yan naman ay kumuha ng ilang bahagi ng Korean Peninsula at ang Qin naman ay nagpalawak sa bandang kanluran at hilaga. Noong 221 BC, pinagisa ng Qin Dynasty ang China at nakapagtatag ng pinakaunang Chinese Imperial Dynasty. Tinalo nila ang Barbarians at Xiongnu, tsaka sinakop ang mga teritoryo nito. Ang dinastiyang Qin ay nagsimulang mamuno noong 221 BCE. Noong 256 BCE, iginrupo ng makapangyarihang estado ng Qin o Qin sa pamumuno ng emperador na si Oin Shi Wang ang mga pinuno ng Zhou. Nakilala si Qin Shi Huang bilang Shi Huangdi na nangangahulugang unang pinakamataas na emperador. Nagpatayo siya ng mga daan sa lahat ng bahagi ng imperyo upang magkaroon ng ugnayan ng iba't ibang rehiyon. Ipinatayo niya ang Great Wall of China upang magsilbing pananggalang ng mga mananakop na barbaro. Pagkaraan ng kamatayan ni Shi Huangdi noong 210 BCE, nagkaroon ng isang digmaang sibil at pagkaraan ng 8 taong digmaan ay isang bagong dinastiya ang namuno sa bansa, ang dinastiyang Han. Ang dinastiyang Han ay namuno sa loob ng 400 taon kung saan namayani ang kapayapaan at kaunlaran ng China na pinasimulan ng dinastiyang Qin. Sa pamumuno ni Emperor Wu ng Han, napalawak pa nito ang kanilang teritoryo sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa at tinalo ang ilang mga maliliit na bansa sa Central Asia. Si Wu Di ang pinakamagiting na pinuno ng dinastiyang Han dahil sa mga matagumpay na pagkuha nito ng teritoryo para sa China. Nakuha niya ang ilang teritoryo ng Korea at napalawak ang imperyo hanggang sa Indochina. Sa kanyang pamamahala, naitaboy ang mga mananakop na nomad at natamo ang bahaging Korea. Ang kaunlarang dulot ng pamumuno ng mga Han ay nagbigidan sa ugnayan sa maraming lupain. Lumawak ang kalakalan at hangganan ng imperyo na umabot hanggang sa timog ng Vietnam at sa Mongolia. Ang dinastiyang Tang ay tinatag ni Li Yuanshan noong 618A. Ito ay tinuturing na gintong panahon ng imperyo ng China. Ang dinastiyang Sung ay namuno mula noong 960 hanggang 1280 AD. Sa panahong ito lalong pinaunlad ang sining, literatura o pagsulat at edukasyon. Itinuturing itong dinastiya ng panitikan at literatura ng China.
Pagkatapos ng dinastiyang Sung, sinakop ng mga Mongol ang China sa ilalim ng pamumuno ni Genghis Khan o Temujin. Hinalinhan siya ni Kublai Khan na nagtatag ng dayuhang dinastiya sa China. Sa panahong ito inilipat ang kapital ng China sa Beijing. Ang dinastiyang Ming ay itinatag ni Zhu Yuanzhang at sa panahong ito bumisita at nakarating sa China si Marco Polo. Nagkaroon ng pag-aalsa sa Beijing na pinamunuan ni Li Zicheng. Nagpakamatay ang huling emperador ng dinastiyang Ming, si Emperador Chongzhen, na naging marka ng pagtatapos ng dinastiyang ito. Ang dinastiyang Qing ang pinakahuling dinastiya sa China bago tuluyang nabuksan ng bansa sa mga kanluranin. Ito ay tinatag ni Tai Ching na nagmula sa Manchuria noong 1644. Noong magkaroon na ng opisyal na Republic of China, naging mahina ang central government ng China dahil sa mga kabi-kabilang agawan ng teritoryo at labanan sa pagitan ng mga komunista at nasyonalista. Noong mga panahong iyon, ang Tibet at Mongolia ay nagkaroon ng sarili nilang mga gobyerno subalit hindi kinilalang mga opisyal na bansa. Pero nang matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, pumutok naman ang civil war sa bansang China. Giyera naman ito sa pagitan ng Chinese Communist Party at ng Nationalist Party at natapos ang hidwaang ito taong 1949 kung saan nanalo ang Chinese Communist Party. Ang mga tao mula sa Nationalist Party ay nagtungo sa isang isla na ngayon ay kilala na bilang ang bansang Taiwan at ang mainland China naman ay pinamunuan ni Mao Zedong. Taong 1946, idineklara ng Mongolia ang kanilang kalayaan at nagsariling bansa. Mula noon ay binuuna ng China ang mga nawala nitong teritoryo. Bagamat humiwalay ang Mongolia at Taiwan mula sa China, taong 1997 naman at 1999 nang bumalik ang mga bansang Hong Kong at Macau sa China.